Pogi ang Gilas Pilipinas ng gintong medalya sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Nakuha ng Gilas Pilipinas ang ika-4 na gold medal para sa bansa. Tinalo ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Jordan sa score na 70-60. Makasaysayan ang panalo dahil 1962 pa noong huling makuha ng Pilipinas ang gintong medalya sa men's basketball sa Asian Games. Nakuha naman ni Annie Ramirez ang pangatlong gold ng Pilipinas matapos niyang matalo ang pambato ng Kazakhstan sa finals ng Jiu-Jitsu Women's 57 kg event. Nagpaabot na ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos kay Ramirez. Nakakuha naman si Kyla Napolis ng bronze medal sa Jiu-Jitsu Women's 52 kg event. Wagi rin ng bronze si Sakura Alforte sa Karate Women's Individual Kata. May bronze rin ang ating sepak takraw men's team sa men's regu. Nag-set naman ng panibagong national record ang weightlifter na si Vanessa Sarno matapos ang 105 kilograms na snatch sa Asian Games. Mainit naman ang pagsalubong sa world's number 2 pole vaulter at Asian Games gold medalist EJ Obiena ng kanyang high school alma mater na Shanghai Sheikh College. Nakatanggap siya ng 10 million pesos mula sa kanyang mga benefactor. Gagamitin niya ang pera para sa laban niya sa Paris Olympics. May aasahan na big-time rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pinakamataas ang bawas presyo sa gasolina na aabot hanggang 3 pesos. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay Oil Management Bureau Director Rino Abad, 2 pesos and 60 centavos hanggang 3 pesos kada litro ang bawas presyo sa gasolina. Mahigit piso naman sa diesel at mahigit 2 pesos sa kerosene. Patay po yan sa 4-day trading hanggang kahapon at hindi pa kasama ang trading ngayong araw kaya posible pa raw itong magbago. Ayon naman sa isang oil industry source, higit pa sa 3 piso ang posibleng bawas presyo sa gasolina. Mahigit piso naman sa diesel. Inalis sa pwesto ang pulis sa viral video ng pagpapahinto sa mga motorista sa Commonwealth Avenue at nagsabing dadaan kasi si Vice President Sara Duterte. Ano po reason? Sino po ito? Lang po, saglit, may ganda po tayong BI. Sino? VP, saglit lang po. VP Sara? So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara? Dadaan lang po, dadaan lang, kukross lang. Wow! Nagsorry na ang pulis sa video na si Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano. Inalis din sa pwesto ang kabaro niyang si Master Sergeant Ariel Barong. Sinikap ng GMA Integrated News na makapanayam ang 2 pulis sa QCPD Station 14 pero wala sila roon. Sabi ng QCPD Station 14, nag-ugat ang insidente sa pagkalito at lapse in judgment ng pulis na nagmamando ng trapiko noon. Nagkamali raw ng dinig si Pantoliano na VP ang daraan. Nag-overreact din daw siya nang pahintuin niya ang trapiko. Sa kanilang tala, walang engagement sa lugar si Vice President Duterte. Iimbestigahan na ng QCPD kung sino ang VIP at kung sino ang nagsabi sa mga pulis na may i-assist silang VIP. Wala pang impormasyon kung kailan nakunan ang video. Sa kanyang liham kay QCPD Director Federico Maranan, iginiit ni Duterte na hindi siya kailanman humiling ng assistance para ipatigil ang trapiko sa Commonwealth Avenue. Dapat daw imbestigahan ng QCPD ang nangyari. Hinikayat din niya ang QCPD na itama ang maling impormasyon at isa publiko ang tunay na dahilan ng road closure kasama ang pagkakilanlan ng VIP. Hindi lang daw nakakalito ang mga sinasabi sa video, kundi maling-mali talaga. Mahigit 2 bilyong pisong halaga ng shabu ang nabisto ng mga otoridad sa Manila International Container Port. Inihalo ang mga ito sa beef jerky para hindi ma-detect ng K9. Yan at iba pa sa spot report ni Emil Sumangil. Ganyan karami ang nasabat na shabu sa Manila International Container Port o MICP. Nakahalo sa beef jerky o tapang karne ng baka, mga droga para hindi maamoy ng K9. Nakabalot ang mga ito sa carbon paper at foil para hindi ma-detect sa X-ray. Mahigit 2 billion pesos ang halaga ng 323 kilos ng shabu na nakalagay sa ilabando ng container van. Galing pa raw itong Mexico at noong Pebrero pa nakarating sa Manila Port.
Nagtagal daw ng 7 buwan bago nabuksan ang container van dahil sa pag-iingat para tiyaking tama ang proseso. I cannot give the details what has happened sa 7 months at the sign of negligence or inefficiency, but rather it's an effort really to ascertain everything. Ayon sa PNP, kung hindi ito nasabat sa Luzon, ibabagsak ang mga droga na nakapangalan sa isang sales bit within OPC. Sa video na ito, makikitang tila nakikipagtalo sa Police Corporal Ruel Arot sa video uploader na nagbabantay sa isang sari-sari store sa Limasawan, Leyte. Nagbebenta raw ng sigarilyo ang tindahan, bagay na pinagbabawal sa lugar. Sa gitna ng pagtatalo, naglapag ng kahan ng sigarilyo ang pulis mula sa kanyang bagat agad ng issue ng citation. Sabi ng uploader ng video na si Ran Solomon, matagal na siyang hindi nagbebenta ng sigarilyo. Sa kanyang FB post, iginit naman ni Arot na malisyoso ang post ni Solomon at hindi umano nagpakita sa kabuuang pangyayari. Dagdag niya isang informant na nakabili ng isang kahang sigarilyo kay Solomon, bagay na mahigpit na pinagbabawal ng munisipalidad. Nirelieve na sa pwesto at nireassign ng pulis. Patuloy ang investigasyon. Emil Sumangin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpondo sa mga proyekto sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan kasunod ng pagbisita niya roon. Pati na sa pangangailangan ng mga sundalong nakabantay sa West Philippine Sea. Ililipat daw ang confidential fund ng mga sibilyang ahensya sa ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea. Kabilang dyan ang confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education na ang Vice Presidente rin ang tumatayong kalihim. Nataon ang kanyang pagbisita sa panahong ginagawa ang amendments o pagbabago sa 2024 proposed national budget. Natanong din ng House Speaker sa pahayag ng Vice Presidente na ang mga kontra sa confidential funds ay kontra kapayapaan na kalaban naman daw ng bayan. Ani Romualdez, hindi naman siya kontra sa confidential funds. Sinagot din niya ang mga usap-usapang may girian sila ni Duterte dahil sa posibleng paghaharap nila sa 2028 presidential elections. Matatandaang magkapartido noon ang dalawa pero nagbitiw na ang bise sa Lakas CMD. I think people are reading too much into it. Borrowing the words of the Vice President that even she says that she could live without it and she would leave it to the sound discretion of the Congress. I-report at huwag matakot. Yan ang apela ni Pangulong Bongbong Marcos para mahuli ang mga hoarder at smuggler ng bigas. Makilahok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Paborin daw ang Pangulo na maamyendahan ng ilang batas para tuluyang maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa nito. 4 na kumpanyang sangkot umano sa rice smuggling ang pinangalanan kamakailan ng Pangulo. Wala pang tugon ng San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agri-Grain Corporation, FS Ostia Rice Mill at Gold Rush Rice Mill nang hinga ng GMA Integrated News ng pahayag. Ilang beses din binalikan ng aming mga team ang kanilang mga bodega, pero wala pa ring humarap sa amin. Nahaharap sila sa mga reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Magandang gabi mga kapuso, isang low pressure area ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. Huli itong namataan, 1,560 kilometers silangan po yan ng Eastern Visayas. Posibleng ngayong weekend ito pumasok sa PAR pero sabi po ng Pag-asa sa ngayon, mababa pa ang tsansa nito maging bagyo pero patuloy po natin yang tututukan. Wala pa itong epekto sa bansa pero magpapaulan pa rin yung hanging habagat o yung southwest monsoon, ganun din ang localized thunderstorms. Bukas, posibleng ulanin ang halos buong Luzon, ganun din ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May mga heavy to intense rains kaya maging handa po sa posibleng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Pagsapit naman ng linggo, bahagyang mababawasan ang mga malawakang pag-ulan dito sa Luzon at ganun din sa Visayas. Pero sa mga kapuso natin dito sa Mindanao, nako, doble ingat po dahil magpapatuloy ang maulang panahon. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng gabi.
At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. After 5 years, muling nag-release ng solo single si Jennie Kim ng Blackpink. Umani ng milyon-milyong views ang romantic song na You and Me na perform na rin niya ni Jennie sa Born Pink World Tour. Hindi na natapos ang basketball game na yan sa Davao City. Bigla kasing bumagsak ang isang manlalaro matapos niyang ipasa ang bola. Agad tumawag ng timeout ang referee at nagsilapitan ng mga tao para tignan ang kanyang lagay. Inatake pala sa puso ang 23 anyos na manlalaro na kandidato sa pagka-SK chairman. Nanonood ng laro ang mga magulang nito na inakalang natisod lang ang kanilang anak. Kalaunay binawian siya ng buhay. Kinansela muna ang mga nakatakdang laro sa lugar bilang pagluluksa. Pinepeste ng mga surot o bedbug ang ilang lugar sa France. Ito ang malaking problemang kinakaharap ngayon sa Paris na sikat na puntahan ng mga turista. Ang babaeng yan sa Paris na nanood lang ng sine, tad-tad ng kagat ng mga surot ang likod. Mabilis daw itong kumalat sa matataong lugar at nadadala ng tao sa damit o mga gamit. Kaya kahit upuan ng tren at mga bag, pinepeste nito. Paalala ng isang dermatologist, hanggat maaari huwag kamutin ang mga kagat ng surot para hindi magsugat. Hugasan din ito ng mabuti. Hindi rin daw lahat ng pesticide kayang puksain ang mga surot kaya mainam kumonsulta sa eksperto. Hindi na iaapela ng ABS-CBN ang desisyon ng MTRCB kaugnay sa programang It's Showtime. Ayon sa ABS-CBN, tutuparin ng noontime show ang ipinataw na 12-day suspension na magsisimula sa October 14. Iginagalang ng ABS-CBN ang otoridad ng MTRCB pero nanindigan pa rin ng ABS-CBN na walang nilabag na batas ang naturang programa. Pinatawan ng MTRCB ng suspension ng It's Showtime kasunod ng mga reklamong natanggap umano ng MTRCB sa anilay indecent o malaswa umanong ikinilos ng mga host sa isang segment na Isip Bata. Nauna itong inapila ng programa pero ibinasura ng MTRCB ang mosyon. Tara, G! Isang restaurant sa Cavite ang dinarayo dahil sa kakaibang disenyo nito. Parang hango kasi ito sa isang fairy tale. May report si Von Aquino. Animoy nasa loob ka ng isang fairy tale sa pasyalang ito sa Alfonso, Cavite. Ang sentro ng atraksyon dito, ang restaurant na ito na disenyong gingerbread house. Ang pader nito tila gingerbread na may mga candy, chocolates at icing. May mga candy villagers din sa labas ng gingerbread house na readyng makipaglaro at makipag-selfie sa mga bisita. May foam party rin para sa Winter Wonderland vibes. Maganda siya. Nakaka-enjoy. Na-exceed niya yung expectation ko. Nag-enjoy kami, especially the kids. Pero kami kahit matatanda, nag-enjoy kami. Sa loob ng restaurant, pwedeng mag-decorate ng sariling gingerbread man at gumawa ng sariling gingerbread house. Na syempre, pwede mo ring kainin. Ang mga dekorasyon, pati na palamuti sa Christmas tree, gingerbread man at gingerbread house din. Kumukuti-kutitap naman ang gingerbread town na makikita sa kanilang museum. May collection din ng iba't ibang gingerbread man at gingerbread house figures na mula pa sa ibang bansa. Sa Tree of Dreams naman, pwede mong isabit ang mga isinulat mong pangarap o kahilingan dahil ang buong pasyalan nagsimula rin daw sa pangarap. Nagsimula to sa dreams ng 5 kids, inspired ng storya ni Hansel and Gretel. Tinayo namin to para mapasaya yung mga kids. Hindi lang kids today, but kids yesterday. Pwede rin maging one with the nature sa fish spa, sensory walk, at floating bed sa gitna ng mga puno. Bukas ang pasyalang ito araw-araw mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. kapag weekdays at hanggang 6 p.m. naman kapag weekends. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglunsad ng Media and Information Literacy Project ang UP Department of Journalism.
Tampok dito ang ilang batikang broadcast journalist na tatalakay sa basic journalism, mis- at disinformation at fact-checking. Kabilang sa lecturers sa video series, sina GMA Integrated News anchors and reporters Ivan Mayrina, Mariz Umali, Connie Sison at State of the Nation anchor Atom Aralio. Kasama rin si GMA Integrated News consultant Howie Severino. Ayon kay UP Department of Journalism Chairperson at GMA Public Affairs host Cara David, ambag nila ito para tulungan ng mga guro sa pagtuturo ng media and information literacy sa senior high school. Ang mga video ay i-upload sa YouTube. Ang proyekto ay suportado ng USAID sa pamamagitan ng Initiative for Media Freedom. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.